Kamustahin natin ang lagay ng conjoined twins kasama si Mobile Journal Yeda Pascual. Yeda, doon sa report mo, na-establish na natin na lumabas ng ospital, tapos every 3 weeks kailangan sila magpa-check up or dumulog sa doktor. Ano. So, pero ikaw ba nakamusta na sila? Muna sila at ano ang lagay nila out of the hospital, ano? Kung okay ba naman sila? Yes. Jovi, nito nga lang Tuesday nakalabas sa Philippine General Hospital yung kambal at sinamahan ko sila mismo sa PGH hanggang makarating sila sa kanilang inuupahan sa Quezon City. Yes. At from time to time naman, ina-update nila ako kung anong sitwasyon ng kambal at hanggang ngayon naman, so far so good naman daw, okay naman, stable naman yung kambal. At kanina nga lang, in-update nila ako na today mangyayari yung newborn screening ng kambal sa PGH. So ayun naman, so far wala naman tayong bad news na narinig pa sa pamilya. Off-campo, nagko-comment si Yeda while we're watching her report. Ano, at doon ko lalaman na hindi lang, may mga kapatid pala sila, hindi mo lang nasama sa report yun, di ba? So yung mga kapatid ba tumutulong man lang sa pag-alaga ng kanilang mga kapatid na conjoined? Yes, Jovi, nabanggit nga nila sa akin na talagang willing silang tulungan yung kambal kasi nakita nga nila yung sitwasyon kung gaano nahihirapang mag-alaga yung kanilang ina. Natanong ko nga din, Jovi, kung nagsiselos ba kayo kasi kahit paano, syempre, hindi kayo natutukan ng magulang nyo, sabi nila, naiintindihan po namin yung sitwasyon at syempre, bilang mga anak, talagang kailangan din namin tulungan si mama. Okay. So let's go yung sa medical condition nung kambal, ano? Dahil alam natin na marami pang test na pwedeng gawin dyan para malaman kung pwede bang paghiwalayin. I remember a case kasi, Yeda, no, I covered sa Montefiore Hospital sa Bronx, sa New York yun. Pilipino, dinala talaga natin doon. Yes. Kasi doon lang talaga pwedeng gawin yung pag-separate sa kanila safely. Ano, meron ka bang idea na after itong mga test na sinasabi na to ay pwede ba natin gawin yun dito o kailangan natin dumulog sa mga ibang ospital outside the country para tumulong? Yes, Joey, tinanong ko mismo yan kay Doc Esther. Siya actually yung chairman ng pediatric surgery sa PGH. At sabi niya, maraming cases na kaya natin, actually kayang-kaya natin dito sa Pilipinas na isolve at paghiwalayin talaga yung mga conjoined twins. Pero siguro, depende pa rin sa mga magulang kung saan nila dadalihin yung kanilang mga anak para mapaghiwalay. Pero yes, marami na daw tayong talagang successful cases na paghiwalay. At ito naman sa case ng kambal natin, Joey, talagang marami pang test. Ayan, nabanggit nga natin kanina, maraming kailangang espesyalista na tumingin sa kanila. Andyan yung mga cardio, neuro, di ba? Kaya talagang hindi pa masasabi sa ngayon kung talagang magiging successful ba yung operation. Okay, sorry. Tanong ko lang ulit kung gano'n ano ba yung age nila? Kasi naisip ko yung sa Montefiore noon talagang may certain age para sila ay dalhin talaga doon, di ba? So sila ay 3 months. 3 months pa lang, ano? So, mukhang more test pa talaga ang kailangan. So, matanong ko lang yung pamilya, aside from may mga kapatid pala siya, no? Nasa lahi ba nila ang twins? Yes, ayun. Jovi, nasa lahi, nasa father's side. Marami daw kamag-anak si tatay na talagang mga kambal. Pero, Jovi, ito kasing conjoined twins, first time sa pamilya nila na magkaroon ng ganito. At ang sabi nga, paliwanag ni Dr. Esther, ito kasing mga conjoined twins, identical twinning siya na nabuo pero hindi na paghiwalay. So, any point sa katawan po pwede siyang mag-stop, pwedeng sa ulo, pero sa case nga ng kambal natin, sa dibdib hanggang tiyan nila yung magkadikit. Okay. So isa lang, yung cost na lang, aside from yung potential na operation, just in case maghiwalayin sila, yung daily, humingi na nga ng tulong, diba? Yes. So may idea ba tayo? Joey, pagdating sa operation, hindi pa masabi hanggang ngayon kung magkano ba yung aabutin. Ano? Pero since nasa government hospital sila, PGH, covered naman ng malasakit, diba, ng DSWD natin at ng PhilHealth. Pero ang mga pinoproblema nila ngayon, yung pang-araw-araw na gastusin, kasi nabanggit ko nga kanina sa report na 3 times a week nila kailangan pumunta sa PGH. So imagine mo yung from Quezon City going to Manila, tapos ayun yung pamasahe, pagkain sa araw-araw, tapos andito sila from Nueva Ecija kasi sila nakatira, so nakikituloy lang sila sa mag-anak nila dito sa Quezon City. So talagang hirap sila sa buhay at nangangailangan nga sila ng tulong para sa mga pangangailangan nila at araw-araw at sa mga gamit din ng kambal. And we're posting or nakikita niyo po yan sa inyong screen kung saan po kayo pwede maghatid ng tulong para po doon sa conjoined twins na mukhang kailangan po talaga ang tulong natin, mga kapatid. Maraming salamat, Mobile Journal Yeda Pascual. Thanks, Yeda.